Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning.
pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama natin si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama natin si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Good morning, Jesus! Happy Saturday sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang nakaraang linggo ninyo? Sigurado, pagkakasama natin si Lord, ayos naman po ito, mga kapatid. Ano? Yan. Hawakan ko itong katabi ko. Baka tumakbo eh. Thank you, Lord. Nasa bahay po kami ngayon ni Brother Iko. Oo, kasi siyang makakasama ko sa VOTD. Ang yaman, di ba? Sige. Brother Iko, welcome natin si Brother Iko. Bati ka muna. Hello po. Good morning, Jesus po sa mga nanonood po dyan. Hello, fans. Hello po. Good morning po. Ayan. Ngayon po siya magbibigay ng ating VOTD. Verse, ang BOTD po natin ngayon is Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. And thank you, Lord po, unang-una po sa lahat na nabigyan po ako ng opportunity makapag-share po sa inyo ng BOTD. May isang napansin, gusto ko pong bigyang pansin po dito is yung salitang light po dito. Yung light po kasi dalawang bagay rin po ang nakita ko po sa salitang light. Yung una po is yung guidance. Guidance po kasi, yung ilaw po kasi is nagbibigay po sa atin ng gabay at patnubay po sa madaling pong daraanan para di po tayo matalisod o ano mang mangyari sa ating hindi maganda. Example ko po dyan is yung ano po, pag every time po na aalis po ako, pasok po ako ng school, na doon po yung word of God po na nagbibigay po sa akin ng gabay at patnubay. At thank you Lord din po kasi every time po na aalis po kami ng bahay or pupunta po ng school, nagpapapray po kami para nandun po yung gabay at patnubay saka yung protection po sa amin ni Lord. Yun, thank you Lord po. Tapos pangalawa po is yung word of God, yung give enlighten us po. Yun, thank you Lord po kasi bilang kabataan po kasi may mga bagay po na gusto po may mga nagagawa pong desisyon na hindi na po naiisip kung tama man po o mali. Example na rin po yung sa mga nalululong po na kabataan sa droga po. Thank you Lord po. Dahil din po sa Word of God po, alam po namin kung saan po kami iiwas sa hindi po. And thank you Lord po. May 5 bagay po akong gusto pong iwan sa inyo pag nagbabasa po ng Word of God. Una po is yung read the Bible po. Pangalawa po is study it. Pangatlo po, memorize po. Pang-4 po, meditate. And pang-5 po, i-obey po natin ang Word of God. Thank you, Lord po. Tinutuon niya? Akala ko nagbibiro siya kanina. 2 minutes lang siya. Akala mo, nakaligtas ka ha. Yung sinasabi mo kaninang maling desisyon, may mga nagawa ka bang ganon?
Meron naman po. Meron naman. Yung mga sinasabi mo dyan na ginagawa sa lihim, meron ka rin ba nun? Meron din po. Pero, Wala na po yun. Lipas na po yun. okay, alam niyo po, hindi lamang po, tayo po kasi yung journey natin dito sa mundo, hindi po talaga maiiwasan na marami kang mga daranasing, hindi lang conflicts maraming bagay. Ang totoo po niyan, hindi lamang po external conflicts ang ating mararanasan dito. Kasama yung mga internal failings natin and weaknesses. Kaya kung mapapansin ninyo, dalawa po ang binabantayan natin sa buhay natin. Internal, gawa ng mga circumstances at saka ng mga tao sa kapaligiran natin. External yon. Ang internal, yung sarili nating mga weaknesses and mga failures. So, dalawang bagay ang ating binabantayan lagi because we are journeying in a fallen world. Hindi po talaga yan maiiwasan. Ang kagandahan lamang po, nung kanyang word ngayong araw na to, sabi niya, nagagawa niya yung dati. Dati, di ba? Pero, yung word of God, sabi niya, hindi lamang po kasi ito, ang nakakatuwa po, yung a light unto my path. Sabi, yung light po kasi rito, ito yung shining, hindi siya aandap-andap. Ano siya? Shining. Ano ba sa Tagalog ang shining? Ano sa Tagalog ang shining? Nagniningning, nagliliwanag, kumikinang, kumikislap. Sa madilim na kapaligiran, pag may nakita kang isang ilaw na ang liwa-liwanag, hindi po pwedeng hindi ka mag-focus sa kanya Kasi nga, madilim lahat sa paligid. Siya lamang ang nakikita mo kaya parang it is impossible not to focus on that shining light. Ganun po ang ginagawa ng Word of God sa atin. Binibigyan niya tayo, sabi niya, ng guide. Nagsisilbi siya as guide. Binibigyan niya tayo ng guidance. Tapos, nagsisilbi rin siya as warning. Kasi kung mga walang ilaw, kagaya ng mga parola, yung mga lighthouse, kung wala yon, hindi alam ng mga dumarating na barko kung saan yung pupuntahan nila, kung nandun na ba sila sa pangpang, sa mababaw na ba sila o nasa malalim pa. So nagbibigay rin siya ng warning, mga kapatid. Salamat na lang po dahil in a fallen and dark world, we have the shining Word of God na magsisilbing guide para bumalik tayo. Malihis ka man ng landas, lahat tayo dumanas dyan, sabi nga ni Iko. Malihis ka man ng landas, babalik ka rin dun sa ilaw na nakikita mo na magdadala ulit sa'yo dun sa right path. Kaya ito, tandaan natin tong Psalm 119:105 na to. May kanta tayo dyan, Iko. Wag yung isa, wag yung kinanta natin. Yung sarili nating awit, meron yan, yung salita mo'y... Samama ko. Pagkakataon mo na Sige to. po. Gusto niyo po ba? Sige. I will take the risk. Sige. Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit maging sa ginto at pilak. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Manang-mana kay Maribig. Hindi niya nakuha dun kay Pastor Tony. Kay Maribig ang nakuha niya. Okay. Yung inawit kanina nung ating mga kapatid ay galing kay Sister Nida Bariwan ng Banagaw Prayer Group, Isabela. Oo. Good morning po sa inyo dyan, sa mga taga-Isabela. Okay, nakalimutan ko na naman. Salamat sa mga shining hands ng aking sa aming technical at hindi pa pala tayo nagpe-pray. Mag-pray po muna tayo.
Lord, maraming salamat sa napakagandang araw again na binigay niyo na naman po sa amin. At lalong-lalo na po maraming salamat sa mga words po na tinanggap po namin. Hayaan niyo po, Lord, na ang salita mo ang magsilbing ilaw namin sa araw-araw, Lord. Ilaw sa lahat ng aming mga iisipin, ilaw sa lahat ng aming mga gagawin, ilaw sa lahat po ng aming mga sasabihing mga salita. Salamat po, Lord, dahil kami man po ay bumaksak, pero hindi kami mawawalay sa iyo, Lord, dahil ang ilaw mo ang laging nagsisilbing instrument para makabalik po kami sa tamang landas. Salamat po, Lord, sa mga salita mo, and may we always treasure your word, Lord, dahil ang buhay na umiikot sa mga salita mo ay ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ngayon, may birthday tayo. Oh, magtrabaho ka. Yan. Happy birthday! Sister. Happy birthday po kay Sister Ellie Akaya! Ayan, Ellie! Happy birthday. Happy Tama-tama. birthday po. Bata ba yan? Si Ellie? Si Ellie po ba? Opo. Anak ni Kuya PJ. Okay. Kay Ellie po. Sige pa. Ay, happy birthday rin po kay Mr. Yap. Ay, hindi. Kayo na lang po, Tari. Okay. Ang mga may birthday, notes ko kasi to. Ang mga may birthday ngayon ay si Ellie Akayan. Ellie, happy birthday. Kay Sister Marina Miranda. Happy birthday, Sister Marina. Belated happy birthday kay Sister Rowena Quinto ng ating Pangasinan. Si Sister Fe Marbid. Di natin nabati si Sister Fe ng Makati Session Hall. At hindi ako sure kung Adi Jokno ay si Sister Delia or asawa niya. Asawa ni Sister Delia Jokno na si Brother Adi Jokno. Nag-birthday din siya. Okay. At meron pa, hindi pa tapos. Ayan. ang pinakahuli ay nasa Bohol. O yan, bating mo si Benz. Happy birthday, Benjamin Happy! Isang bagsak po dyan. Wala yung wala yung bagsakan Wala dyan si Glock 9, wala si Tayong dalawa na lang. O, sige. Happy birthday to you. Wala po kayo sa tono, Tari. Nawa po naging masaya ang birthday nyo kahit kinantahan kayo ni Iko. Ako daw ang wala sa tono. Ayan. Yung muntik niya pong basahin, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Mr. Yap. Ayan. Si Brother Nestor Yap ng Phil Estate. Siya po ay nasa piling na ni Lord. Ayan. Mahabang extension naman po ang ibinigay kay Mr. Yap, kay Brother Nestor ni Lord. At siya po ay sobrang grateful, alam ko. Isa po yan sa mga humble na tao na nakita ko, si Mr. Yap. Kaya sa pamilya po niya, nakikiramay po kami. But at the same time, we are also rejoicing together with the angels na isa na naman pong faithful servant ni Lord ang winelcome back nila sa heaven. Kaya kay Mr. Yap. At si Brother Pablo Angeles na nabanggit ko po nung nakaraan sa inyo na cardiac arrest at na-comatose na nasa Saudi, nasa piling na rin po siya ni Lord. Yan. In Psalm 139, ang sabi po doon, bago pa mag-umpisa ang unang araw natin dito sa mundo, alam na ng Diyos ang itatagal natin. Yung iba, nabigyan ng maiksing panahon na ilalagi dito. Ang iba naman po ay nabigyan ng mahaba. It doesn't matter po if it is short or long. Ang importante po ito, gaano man kaikli o kahaba ang panahon na ibinigay po sa atin ng Diyos para ilagay natin dito. Make sure po that it counts. It counts because nagbigay ng glory kay Lord.
Kasi sa totoo lang naman po, yun po ang pinaka-main reason kung bakit po tayo nilalang ng Diyos. To give glory to God. Yan. Thank you, Lord. Okay. Para naman po sa ating pangalawang awitin, Sa pangalawa pong song request, galing po kay Sister Tess de la Cruz, ang kanta po, Ikaw Lamang Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi magpapalit, maging sa ginto at dilaw. Tanging ikaw kailangan. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi magpapalit, maging sa ginto at dilaw. Tanging ikaw ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus.
ba nagturo sa kanila? No? Mga baby pa, mga boses nila eh, no? Halatang mga baby pa. Baby-babyhan. Thank you, Lord, sa GOG. Yan. Mga kapatid, napapansin niyo po ba yung camera natin? Pansin niyo po ba, kahit na sumayo kami dito, walang lag, bigyan mo sila ng sample. Di ba? Hindi naglalag. At saka ang linaw, di ba mga kapatid? Yan. Yan pong camera na yan ay pinagpe-pray natin. Hindi po atin yan. Pero yan pala ang kamerang kailangan natin para walang laging. Yan. Thank you, Lord. Sama-sama tayong mag-pray dyan, mga kapatid, ha? Ibibigay yan ni Lord sa atin. Sabi ni Sister Remy Andres, ang cute ni Nico. Manang-mana sa papa niya. Sister Remy, alam ko dentist kayo, pero kailangan niyo pumunta sa optometrist. Hindi, joke lang. Ang sabi niya, gusto ko din niyang maging manugang. Dalawa nang nagkiklaim kay Nico? Sigurado po kayo? Happy birthday! Oo, happy birthday sa iyo dyan. Si Brother Henner. I'm sure maghahanda ang buong clan. Okay. Thank you, Lord. Salamat po kay Sister Ormina Marquez for watching. Sabi ni Sister Ami, na late daw siya ng konti. Okay lang po. Para po dun sa ating... alam nyo, meron palang sharing dito. Gusto kong basahin yung sharing muna ni Sister Tess Sepulveda. Good morning, Tikya. Ayan. Hindi po ba si Sister Tess ay naghingi ulit ng prayer sa atin? Siya po kasi ay nagtatrabaho sa RITM. Na nabalitaan po natin, medyo dumadami yung mga cases doon, pati doon sa mga employees, di ba, nagkaroon na rin. Tapos, sinwab test na naman po siya. Kasi kapag kami nakaka-encounter po sila na positive, sinuswab test din yung mga nagtitreat sa kanila. Sabi ni Sister lumabas na po yung kanyang swab test ulit. Negative ulit. Thank you, Lord. Sabi niya, eto ang nakakatuwa. Sabi niya, di ba po, pangatlo ko ng swab test ito. The first one done last April, and ang be still and know that I am God. Binulong lang niya sa akin yon habang natutulog ako. Nung Sunday, yan ulit sa second swab ko. May 46 verse 10 din daw. Itong pangatlong swab test na pala niya. Itong pangatlo, sabi niya, alam mo kung saan yung Psalm 46? Nasa taas ng puno, sa isa sa resident dito sa village, malapit sa gate ng Camellia. May sinabit doon na malaking bear. Tapos, nandun yung Psalm 46 verse 10. Maliit lang siya na sign. Ang makikita mo talaga yung bear. Pero, ipinakita pa rin daw ni Lord sa kanya yung Psalm 46. Naramdaman ko ngayon. Sobrang thankful. So, pangatlong swab test niya, negative po ulit. Kaya, sabi niya, thank you, Lord. Sa ating muling awitin, Iko. Sa third request po ay dahil sa iyo, Jesus, galing po kay Sister Ami Hernandez. Dahil sa'yo, kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus,
lang ako'y O Panginoon, tapat ka magpakailanman. Magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Praise. Praise God. Good morning, Jesus. Hallelujah. It's Saturday, live and alive. Hallelujah. God bless us all, mga kapatid. Sige, Brother Jerry. Kapatid, good morning Jesus. Naalala ko yung ating Good morning Jesus. Good morning Comfy family. Naalala ko yung ating spiritual acclamation. Diba? It's Saturday, live and alive. ano yung ating spiritual acclamation? Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Pwede, no? Amen. Addicting doon. O, bago po tayo magpatuloy, hayaan mo natin bumati ng ating mga kapatid. Si Sister Mau. Hello po. Good morning, Jesus. Talagang isang kagalakan po ang maimbitehan dito sa ating Saturday morning devotion. So, binabati ko po ang lahat po ng aking pamilya, taga Mendez po. Hello po kayo dyan, Nanay Seni, Kuya Mike, mga kapatid ko po sa Makati, sa San Juan, Sister Mimi, at ang Tatay Boy ko po sa Bataan. At syempre, ang Makati West. Hello po. Hello, Makati. Brother Darwin. Nabanggit na po niya lahat. Ulitin ko na lang. Hi po sa lahat ng mga sumusubaybay sa live streaming ng Good Morning Jesus everyday. God bless us all po. Amen. Praise God. Si Marcus, Brother Brother Marcus. Say good morning, Jesus. Good morning pa. Amen. So, bago tayo magsimula, Brother Jerry. Sige, tayo muna po yung manalangin. Pangunahan tayo ni Sister Maripas. Amen. Let's pray po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin. Napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat po sa masarap na pagtulog at gumising kami masigla, malakas, at may magandang kalusugan. Lord, samahan mo po kami sa aming gawain ngayong sa oras na ito. Kayo po ang magpatnubay sa amin. Pagpalain mo kami upang maging pagpapala po kami sa lahat ng mga viewers
na nanonood sa amin ngayon. Salamat, Lord. Thank you for everything. In Jesus' mighty name, amen. Amen. So, mga kapatid, sa umagang ito, nandito ang family ng Datu. Datu. Ayan. So, si Brother Darwin, taga-Bataan yan eh. Nag-iisang anak lang ito si Brother Darwin. Pero bago tayo magpatuloy, kasi medyo mahaba ang ating talakayin, tanungin natin si Brother Darwin, ano ang naging dahilan? Bakit siya napunta sa Kompi o sa gawain sa Panginoon, Brother Darwin? Bali, matagal pong kumbinsihan yung nangyari. Maraming mga ginamit si Lord. Maraming ginamit si Lord na mga tao. Medyo mahirap, matigas ang ulo ni Brother Darwin dati. Mahirap siyang kumbinsihin. So may maraming mga worker nagpupunta sa amin noon. Nagsimula ang prayer meeting po sa amin, Brother Jerry, nung mga 2008-2009. Tapos hindi pa hindi pa sila umuupo sa upuan namin para mag-prayer meeting. May dahilan na po ako para umalis. Sasabihin ko po lagi may tumawag na kliyente. Tapos mayroong mga tawag sa site. Sa madaling salita, umiiwas po ako lagi sa mga worker na pinadadala doon. Sila Sister Mau, sabi nga sa akin noon, ipasasara na lang natin to kung hindi ka sasama, hindi ka uupo dito. So, dumating na sila sa punto na gano'n. Ang sabi ko lang sa kanila noon, maghintay lang kayo kasi nagsusuri ako, titingin ako noong congregation na kung saan pwede akong makapunta. Pero totoo po talaga noon, naghahanap po talaga ako ng pwede kong kapuntahan na body of Christ, na kung saan ako maglilingkod. Tapos mga bandang 2012 po, noong nagkaroon ako ng karamdaman, tapos pinagaling ako ni Lord, then nagsimula na po akong umupo noon, binigyan niya sa akin yung word ko na yun. Meron akong word noon na sa Job 42:2 at saka 42:5, yung I know that. Hello. Ayan. Kumakita. Sorry. I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Dun sa 5, my ears had heard you, but now my eyes have seen you. So yun po yung word na binigyan niya sa akin noong 2012 na pinangahawakan ko po hanggang ngayon. Ang totoo niyan, Brother Darwin, si Job, sabi ng Bible, righteous man, obedient, God-fearing, at saka lagi siyang sumasamba sa ating Panginoon. Kaya lang sa kabila ng lahat na siya'y sumusunod sa Panginoon, nagkaroon siya ng mabigat na pagsubok. Para yung sinabi mo, nagkaroon ka ng pagsubok. Kaya ka napunta sa gawain sa Panginoon. Ang mga nangyari kay Job, namatay nung kanyang 10 anak. Tapos, nalimas ang kanyang kayamanan, nung kanyang kabuhayan. Tapos, nagkaroon siya ng sakit na nakapandidiri sa balat. At meron siyang 3 kaibigan kasi merong kinagis ng paniniwala ang mga Hudyo na kapag ang tao pinagpapala, yan ay mabuti sa Diyos. At kapag ang tao naghihirap, naagawa siya ng hindi tama. Bagamat totoo, pero yun ang kanilang kinagis ng paniniwala. Pero kay Job, sa sarili niya, hindi niya matanggap nung ganung uri ng pagsubok kasi sa tingin niya, mabuti siyang tao. Pero doon bago natin pagpatuloy, naging tapat si Job. Kaya lang, sabi niya nga sa panahon lang ba ng pagpapala tayo magpapasalamat? So kahit sa pagsubok, naging tapat si Job. Pero dumating na nahirapan na rin siya sa pagsubok kasi nung kanyang sugat, meron siyang kay isang asawa, sinabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo nang ikaw ay mamatay. Dahil sa ganung kalagayan, medyo si Job nagtanong sa Diyos kasi hindi niya matanggap na siya'y tapat sa Diyos, naglilingkod, sumasamba, naka-experience siya ng ganong pagsubok. Pero alam niyo, hindi masama yung brother nung ginagawa ni Job. Pero ipinakita ng Panginoon na gusto ng Panginoon na nais niya pang magpakilala sa Kanya. Nais niyang maunawaan kung sino yung Diyos na Kanyang pinaglilingkuran, tinatawagan. Hanggang sa natanggap ni Job kasi marami siyang binitawang salita na hindi kaaya-aya pero napakabait ng Diyos, no? Ayan si Brother Biro. Okay lang yan, Brother Biro.
Sige, tuloy mo na ni Sister Maripas. Yan, Brother Jerry, tawagin muna natin, pakilala muna natin yung anak nila, Sister Mau. Oo, sige. Si Brother Viro, yung kanyang panganay. At saka Viro, si, hi. Say hi, Brother Viro. Hi, Brother Diro. Yan. And then si Brother Marcus. Oo. Si Brother Marcus may word kasi siya. So bago tayo magpatuloy kasi naiinip na si Brother. Oo, naiinip si Brother Viro. Tawagin mo natin si Marcus sa word Sige. niya. Yung Sige, Brother Marcus. Thank you, Lord po. Ang word ko po ay Ecclesiastes chapter 7, verse 11. Wisdom, like an inheritance, benefits those under the sun. Pakiulit, Brother Marcus. Sa loob. Ecclesiastes chapter 7, verse 11. Wisdom, like an inheritance, benefits those under the sun. Amen. May ano ka ba doon? May sinabi insight ka ba, sa'yo, brother? insight ni Lord? Ang ibig sabihin po ng verse, actually convenient po yon kasi Ecclesiastes po yung favorite kong book sa Bible. Tapos 7-11 kasi yung yung tambayan po, favorite kong tambayan. So easy to remember po yun. Ang interpretation ko po, kahit anong meron ka sa buhay po, kapag wala kang wisdom para gamitin yon, edi baliwala lang po. Amen. Ah. Praise God. So, okay lang sila dito, no? Sige, tuloy na po tayo. Si Sister Mau naman, kasi alam nyo, natutuwa kasi ako sa pamilyang ito. Pag nakikita namin sila sa Makati, kasi dala-dala lagi nila yung dalawa nilang anak. At si Viro kasi, special child siya. Pero nakakatuwa silang mag-asawa. Pag pupunta kami ng morning devotion sa Malibay, ang aga pa lang nandun na sila, dala nila yung dalawa nilang anak. Tapos pagka fellowship, nandun din sila at ang aga din nila para mag-practice kasi sa music ministry. Kaya nakaka-inspire sila na kahit na ganun, na medyo meron silang special child, talaga ang commitment nila kay Lord, ganun na lang. Kaya may tatanong ako kay Sister Mau, paano ka nagsimula sa Comfy? Ayun ako, isa rin kasi po akong pasaway nung araw. Kung si brother, may pasaway din siya, may kalaban siya, may katapat siya, ako yun. So yun talaga, kami talaga, all glory belongs to God talaga na papurit pasasalamat na talagang naibalik ako ni Lord sa gawain na ito. Kasi nung, I remember, 1986 pa, 87, siguro mga 10 years old ako, 11, nasa children ministry na po ako sa Mendez. So, buhay pa po nun si Brother Sergio. Asawa ni Sister Auring. Opo, de las Alas. So, kapitbahay po namin sila, magkatapat po kami ng bahay. Tapos yung anak po ni Sister Auring, si Jane po, is classmate ko naman po. So, magbarkada po kami. So, syempre po, kung nasan si Jane, nandun din kami. So, napapasama po ako. Until nag-high school po, medyo hindi na nakaka-attend. At nag-college, lalong hindi. Nagtrabaho, lalong hindi. At may mga nangyari sa sitwasyon namin na talagang nagpapasalamat ako kapag talagang tinawag ka talaga ni Lord, hindi ka makakatanggi. At saka kapag gusto niya talaga na mabago ka, iangat ka, ihaon ka, ibahin ka, gagawin niya talaga ang lahat. Kaya papurit, pasasalamat talaga at awat grasya ng Panginoon na talagang ibinalik ako ni Lord. True naman po yan sa, nagkaroon po kami ng prayer meeting sa San Juan pa po yun, ang aking pong sister Mimi, Melissa Soledad, ang eldest sister ko po, na nasa San Juan ngayon, may prayer meeting din po sila, is namatay po yung kanyang anak na panganay. So may congenital heart disease po siya. So 4 years old po, kinuha po siya ni Lord. So na-depress po si ate. So sabi nga ni Sister Uring, di kung saan-saan kayo pumupunta, bakit hindi kayo bumalik ng Comfy? So, yun po yung talagang nangyari noon. So, tinawag si Sister Uring, si Sister Leonie pa nga po, yun nga po, nagamit din po, thank you Lord po, bago po ko anin. Kaya, all glory and honor belongs to God po na nagtuloy-tuloy po yung prayer meeting. Nung una po, talagang hindi po ako uma-attend na para sabihin lang po na
na gusto kong umaten, kundi pinagbibigyan ko po yung kapatid ko dahil gusto nga po namin every week sama-sama kami mapagbigyan kasi para at least ma-flip yung kapatid ko. Pero yung sitwasyon na yun, ginamit talaga para baguhin ang bawat isa sa amin, lalo na yung pamilya namin na gamitin ni Lord. Yun po yung hanggang nagtuloy-tuloy na po. Noong 2015, medyo hindi niyo pa po ako nakikita talaga masyadong nakaka-attend. Pero mga 2008, 2009, kasi nga po si brother, hindi niya po ako masyado pang napapayagan. Tapos wala pang mag-alaga sa anak ko na special. Si Vero po is a special child with autism. So isa po sa mga bantayin po siya. Kaya yun po yung mga hurdles ko noon. Pero ngayon po, talagang ang bago po, nung araw po is ako na lang pong uma-attend sa mag-isa sa Makati, pero pinag-pray ko po talaga na isama yung pamilya ko at unahin ko si brother husband na talaga naman pong all glory and honor belongs to God para po akong tumama sa sweepstake, para po akong tumama ng billion po. Kasi po, wala pong kapalit ang ibinigay ni Lord na pagbabago po sa husband. Kasi husband na lang po ang talaga pong ibang-iba po si husband nung na kay Lord siya at nung wala siya. Talaga pong malaking pagbabago. Kaya po, wag po tayong mapapagod talaga na ipag-pray ang mga asawa. Kahit natutulog yan, ba't mo ko hinihipo? Ba't mo ko Tama, praise God. wala, kasi bumubulong-bulong, tapos may word, mga ganyan. Tapos, minsan, katabi ko siya, hinihipo ko siya. Sabi baka hinihiwas-hiwas ko, pinapray-pray ko na. Kasi dumating po yung point na nagagalit siya sa akin na, ano ba, tigilan mo ako, ganyan. Tapos dumating yung mga 2 taon, hindi talaga ako nag-invite, wala talaga totally, as in, ni-raise ko lang lahat talaga kay Lord na, Lord, ikaw na kumilos, gumawa na ako ng paraan, ikaw naman po ang kikilos ngayon, kaya all glory and honor belongs to God. Amen. Pero meron kang kwento sa akin yung naging turning point mo talaga. Kaya lumapit ka, although nung bata ka pa kasi, di ba, tinawag ka na ni Lord, nag-prayer meeting na. Pero nawala ka saglit, tapos nung nandito ka na, nag-work ka na, nagkaroon ka na ng family, meron kang kinuwento na naging turning point mo, kaya talagang lumapit ka na kay Lord, binitawan mo na lahat. Yun po yung nangyari po noon na way back 2010 po. Si Brother Biro po, medyo hindi pa po kayo masyado nag-attend noon ng prayer meeting. So si Brother Biro po noon is nagkaroon po siya ng problema. May mga bad spirit po na sabi po nila na nakikipaglaro sa kanya. Since hindi nga po kami prayerful family, maraming kulang sa amin eh. Hindi kami nagsisimba. Tuwing linggo kasi nga pagsimba pinag-aawayan pa namin. So hindi talaga siya na napuspos ng salita ng Panginoon. So napasok po siya. So sabi po nila marami daw pong elemento na ilang araw po siyang hindi natutulog. Ano po yung manifestations? Ang pula-pulo po naman ng mata niya, tapos hindi siya natutulog, hindi kumakain, 4 na araw. Tapos may time na nagparamdam sa akin yung nag-aano sa kanya na lumalaro na sinakala ko dito sa leeg na ang laki-laking kamay na tinatakot niya ako na kasi nga ako yung nagdadasal sa kanya, talagang pinagpipray ko siya lahat na, kasi nung araw ang alam ko lang Holy Mary, mga ganun lang, kasi syempre Katoliko, lahat yun ng litanya dinasal ko na wala pa rin nangyari. So yun, kaya talagang si Lord talaga nung thank you Lord, nandiyan po si Brother Jeff nung uma-attend at kinuwento ko through Brother Jeff po, natawag po si Pastor Romy po, yun po pinagaling po ni Lord through Pastor Romy po na pinagpray po talaga si Brother Bilo hanggang unti-unti siyang natutulog na, kumakain na. At sabi ko, Lord, wag mo siyang pababayaan. Lahat ibibigay ko na kung ano man ang kaya kong gawin, Panginoon, na bigyan mo lang siya, ibalik mo siya sa akin, wag mo siyang kuhanin. Yun talaga yung pinaka-turning point ko na, Lord, lahat, yung kung ano man yung time ko, talagang ibibigay ko sa iyo na wag mo lang siyang pababayaan. Ano nga yung word mo, Sister? Sa Joshua 1:9 po yung medyo kilalang-kilala rin po siya na word yung I have not commanded you, be strong and courageous, for the Lord God will be with you wherever you will go. So yun,
talaga pong mabigat po yung mga salitang yun na binigay sa akin ni Lord. Na tuwing matatakot ako, lalo na sa anak ko, nagsisisure pa siya. Kahit nasa outreach tayo, nagsisisure siya. So nasaksihan po yan ng mga kapatiran. So diretso pa rin kay Lord. Yun po yun talagang ano natin na mag-focus tayo. Kumbaga yung mata natin, lagyan natin ng hornuhan na wag kang lilingon, dumiretso ka, kahit anong mangyari sa buhay mo, pagsubok mo, diretso pa rin at magpasalamat sa Panginoon. Praise Amen. God. Alam nyo, napaka-encouraging yung word sa Joshua 1:9 kasi ito yung panahon na natapos na yung pilgrimage o yung pag-ikot ng mga Israelites sa disyerto ng 40 years. At dito rin yung panahon na namatay na si Moses at dito rin yung panahon na ipoposes na ng mga Israelites ang promised land. So, ito ay pangako ni Lord kay Joshua na hindi dapat siya maging strong, maging courageous, huwag matakot o ma-discourage dahil ang Diyos ay kasama niya. So, ganun din ang pangako para sa atin. So, pag naisip ko nga, bakit kaya sinabi ni Lord na do not be discouraged? Kasi minsan tayong mga tao, di ba, nakakapagtanong tayo kung bakit ba nangyayari ito. Pero totoo lang, God did not promise us a rose garden or an easy life. Ang totoo, it's a battle, a life of battle. Ano ba yung mga kalaban natin? Si Satan, self, and the world. Sa self nga lang, mabigat na kalaban na kasi yung self natin, always against God's will. Pero napakaganda ng foundation ni Joshua, kaya siya na, in spite of the battles, naging strong siya, unafraid, undiscouraged, hindi siya nadi-discourage, dahil sa pangako ng Diyos, nasasamahan siya, palagi siyang sasamahan. So napakaganda itong pangakong ito, Sister Mau, kasi Praise God. ang foundation natin, hindi na yung, di ba, ang tao, pag maraming pera, masaya. Para ba ang nagiging pundasyon, pera. Pero pagka wala ng pera, di na malaman, tuliro na, nalulungkot na, walang trabaho, tuliro na, hindi na kontrolado ang sitwasyon, tuliro na. Pero ang pangako ng Diyos, yung sasamahan ka niya, sobrang grabe po yun, yung sasamahan tayo ng Panginoon. Kasi He is our sufficiency. Kung kailangan mo ng peace, Jesus is our peace. Kung kailangan mo ng burden bearer, tagadala ng mga bigat mo, Jesus is our burden bearer. Kaya nga sabi niya, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. So ganyan ang ating Panginoong Jesus. He should be our foundation. Lagi nating alalahanin, ang pangako niya, sasamahan niya tayo. So kahit nga ngayong panahon, ang ganda ng pangako ng Diyos, hawakan natin yan. Kasi everything is temporal talaga. Kahit yung mga pera talagang nawawala. Minsan meron, minsan wala. Pero pag si Lord, ang iyong Diyos, at alam mo siyang ikasama mo, He is also our provider. Amen. So, Brother Darwin, ano naman naging turning point mo? Bakit talagang nag-active ka na, nag-commit ka na sa gawain sa Panginoon? Kasi, no word mo, Job 42, no? Maganda yan. Yeah. Yung word na yan kasi, pinatunayan ng Diyos nung kanyang katapatan, nung kanyang kabutihan, nung kanyang kagandahang loob kay Job na naiunawaan niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na ang Diyos, kahit ano nangyayari sa buhay, nandiyan pa rin siya sa atin. Mabuti man o masama, naagawa man tayong tama o hindi, nandiyan pa rin ang Panginoon. Kaya ibinunga, kasi hindi nga matanggap ni Job na siya ay dapat hindi dumanas ang ganung pagsubok. Pero bandang uli sa Job 42, nakita niyo nung kanyang pagkukulang din. Na si Lord lang talaga ang righteous, siya lang talaga ang Diyos na makapagpapatawad ng ating makasalanan. Ibinalik ng Panginoon nung kanyang pagpapala, at hindi lamang yun. Sabi ni Job, noong una, kilala kita sa balita lamang. Pero ngayon, Nakikita na kita. akin nang namasdan. So, nagpakilala ng lubos ang Panginoon kay Job. Yan ang word mo, di ba? So, Yes, ano naging turning point mo na nag-commit ka na sa ministry sa Combi? Dumating po kasi yung point nung nagtatrabaho pa ako. Bago kami nag-put up ng business noong 2013,
nakuha ko lahat eh. Nung sa trabaho namin, yung mga, kung cash flow at cash flow lang, hindi ka, talagang sobra-sobra siya. Pero yun lang brother, may bahid siya ng hindi maganda kasi sa trabaho ko, construction, sa sales ako. So alam mo na yung mga lagayan, yung mga under the table. Pag kami under the table ka noon, hindi po pwedeng walang maiiwan sa inyo eh. Hindi pwedeng sila lang. Meron kayo at meron. So pagdating sa pera noon, hindi kami na problema. So pero parang kuwan siya, empty. Sabi nga ako ni sister mo, bakit ganun parang umabot doon, umuwi ako pag uwi ko ng weekend, talagang yung dala kong pera, hindi mo siya kikitain sa ordinaryo lang na pamamaraan ng pagtatrabaho. Pero dumating yung punto na hindi ko na siya matanggap, parang hindi ko na siya masikmura na inuuwi ko siyang ganon. Tapos lumating yung time noon na yung ayoko na, tumatanggi na ako. Then, parang sa kuwan yan parang sa mundo, pagka tumatanggi ka doon sa hindi magandang gawain, yung mga kasamahan mo na kasama mong gumagawa, medyo parang i-persecute ka or magiging parang kalaban ka sa tingin nila. So hindi ko na siya magawa, tinalikuran ko siya. So yung nangyari doon sa verse kay Job, yung talagang nawala lahat yung kanyang mga, kung ano mang meron siya na material things, talagang hinubad sa amin yon. Kung ano man yung naipundar namin na nanggaling doon sa hindi maganda kong pamamaraan, tinanggal sa amin lahat yon. So doon ko nakita yung tinuturo noon na pinag-aaralan namin during the time ni Sister Remy, na cleansing first before blessing. So pagka bless ka, kailangan clean lahat kung ano yung sa'yo, kung ano yung mga madudumi, yung mga bahid dungis mo, tatanggalin muna yon, and by the time na natanggal na sa'yo yon, doon kanya pagpapalain sa matinong paraan. So, yun yung nangyari sa amin. Nung nagsimula kami, talagang wala kaming hawak na kahit ano man noon. Nag-resign ako na wala akong natanggap noon sa trabaho. Umalis ako. Tapos nagsimula kami doon, pinahiram lang kami nung ni Sister Mau, si Sister Mimi, nung around 17,000 that time. Tapos nagrehistro kami. So, wala naman kami ibang pupuntahan. Actually, ayoko na sana sa aircon kasi nga medyo nakapagod na. Since 1995, nung gumraduate ako, nasa aircon industry na ako. So gusto ko iba naman. Kaso sabi ni Sister Mau, saan tayo pupunta? Wala naman tayo ibang alam gawin kung hindi yan. Sa salitang kanto, saan ka po ba magtatampisaw? Siyempre sa alam mo na kung ano yung meron doon. So pag nag-aircon kami ulit, nag-put up kami, tumakbo siya ng maganda. Pero nagkaroon kami ng mga dealings din ng mga hindi maayos. Doon pa rin yung lagayan para makakuha ka ng project. Then kung yun, parang roller coaster pa rin yung nangyari sa amin. Nag-improve. Tapos meron time, babagsak siya. So nakita namin, nag-decision kami mag-asawa, pinag-pray namin, na from that point in time, hindi kami mag-enter into a contract na merong lagayan. So ayun, kahit na mahirap siya, salita nga sa mundo, mahirap magpakalinis pero yun ang tamang gawin. At naalala ko yung binigay sa akin na word doon na medyo napoprostrate na ako. Yung 1 Thessalonians 5:18, yung in everything, give thanks. So yun yung pinanghawakan ko nitong mga panahon na napoprostrate na ako. So true enough, manatili ka lang sa Kanya, hindi ka niya pababayaan Maaaring hindi pa niya ibinibigay yung hinihingi mo na napakalaking pagpapala, pero yung pang araw-araw yung pangangailangan, hindi ka mawawalan at hindi mawawalan. So yun, thank you Lord. Okay, so mamaya bibigyan po natin ng paliwanag tungkol doon sa bribery. Pero itong pandemic, medyo, nung pandemic ang dumaan, naaalala ko kayong dalawa Kasi alam ko yung trabaho ni Brother Darwin, more on air conditioning. Sa aircon, No? So, kamusta naman nung pandemic nyo? Nung inyong kabuhayan nyo, nung company nyo? Totally po talaga, since construction siya, so nasa field po siya mostly 70% to 80%. Lahat ng transaction is nasa field. So lahat po hindi pwedeng lumabas. So lahat ng transaction canceled, move, stop, at lahat ng mga upcoming hindi rin papasok. So talaga pong medyo frustrating talaga para sa amin, considering na marami kaming kailangan i-maintain, ang laki ng overhead expenses namin. Pero all glory and honor belongs to God. Sabi nga namin ni Brother, siguro kung nangyari ito sa atin nang wala tayo kay Lord, ano na kaya? Nasaan na kaya tayo?
So talagang si Lord lang talaga yung pinapanghawakan namin kahit na everyday parang ayaw na namin gumising dahil eto na naman yung mga maniningil. Pero bibigyan ka ni Lord ng wisdom at ng favor na nangyayari naman po ngayon na awat grasya talaga ng Panginoon na ang kumpanya po namin ay nakasurvive po despite ng mga pandemic. At sabi ko nga kay brother, ang dami na natin pinagdaanan, ang dami na natin na natalunan. Ngayon pa ba tayo susuko? So, dapat dire-diretso lang tayo kay Lord. Kung ano man yan, maraming binigay sa atin ng kumpanya na nalasap naman natin, na nakamtam naman natin na hindi naman tayo pinabayaan ng ilang mga taon. Hindi na lang isipin na lang natin na hindi lang naman tayo yung naapektuhan. So, yun. Brother Daron, di ko naman ano ang kalagayan mo nung panahon ng pandemic. Nung unang 2 buwan, talagang lito pa eh. Hindi ka pa, bago sa pakiramdam mo, bago yung environment, lahat-lahat sa'yo. Hindi mo alam, hindi ka maka-adapt agad-agad. So, nung dumating yung pumasok na yung end ng 2nd month hanggang doon sa papapunta na sa opening, talagang napuprostrate na kami. Dumating na ako sa punto na sinasabi ko na kay sister mo, mag-declare na kami ng bankruptcy. Kasi everything is piling up, yung mga obligasyon, yung mga bayarin, yung mga renta, mga mandatory sa government, yung mga SSS, tax, PhilHealth ng tao, tsaka yung quarterly renewal ng permits. So, sa madaling salita, all losses, walang papasok. So, nag-came up na ako nun talaga. Tapos, nag-pray kami mag-asawa, binigyan kami ng word. Ako, yung nakuha kong word sa Hosea 10:12, I said, plow new ground for yourselves, plant righteousness, and reap the blessings that your devotion to me will produce. It is time for you to turn to me, your Lord, and I will come and pour out blessings upon you. So, lagi kong naririnig sa live streaming yung mga backsliding. Without us knowing, nandun na pala kami doon sa na yon. Papasok na kami doon sa stage ng faith namin na gano'n na we are almost backsliding. Yung ginagawa namin lagi na pag umaga praise and worship kaming mag-asawa, tapos na may kaunting kanta, tas may dasal, may word tuwing umaga. Hindi na namin siya nagagawa kasi naging umasa na kami dito sa gawain sa live streaming na mayroon namang nagla-live streaming eh. Hindi na kami gigising ng maaga, hindi na kami magkakaroon ng personal prayer. So mali pala, aside doon sa gawain na ginagawa natin, dapat pala yung personal na pakikipag-usap mo kay Lord, hindi mo inaalis kasi bukod yon. So yun, nagising kami, salamat sa araw-araw na pagpapaalala ni Lord sa mga word na binibigay niya sa amin. So ito yung pinanghawakan namin mag-asawa. Hosea 10 verse 12. Hosea 10 verse 12 na sabi nga, kulang pa yung effort na pinaggagawa namin. We need to plant more seeds. Ang insight ko dito, yung we need to plant more, maghanap pa, mag-work pa lang mas harder, yung belief mo, i-exercise mo pa, yung faith mo, palakasin mo pa, para makuha namin na kaya nagkakaganon yung takbo noong kabuhayan namin dahil na rin naging lax kami nitong mga nakakaraang araw. So, all glory and honor, matapos yung pag-pray over sa amin na gano'n. Tumawag kami sa isang elder, nagpa-pray over kami. After that, few hours lang, mga kliyente, parang nagising lahat, tapos nagpupunta, nagtatawagan, nagpapahingi ng inquiry. So from there, hindi na tumigil hanggang kahapon, hanggang ngayon. Actually nga, nung tinawagan kami kahapon para dito, meron dapat schedule ngayon, a week ago pa nakaset yon. So yung tinawagan kami na kami yung magiging pupunta rito, yung kami ni Sister Mau, unanimous decision, pupunta tayo. It's just that kailangan kausapin yung kliyente na supposedly pupuntahan ko ngayon. Sabi namin, sige, kung ano yung decision niya, basta't pupunta tayo. Kung mag-quit yung kliyente, kung bawiin yung gawain natin, okay lang, unahin natin si Lord. Pero ang galing ni Lord talaga, nung tinausap ko yung kliyente, Sir, makikiusap sana ako sa iyo kasi bibiglaan tawag sa church, duty namin sa church, merong kami yung atasan na gumawa, hindi naman namin pwedeng unahin. Baka po pwedeng mag-request kami na ma-move
Ngayon, kung gusto niyo pong cancelin yung trabaho, okay lang din po, pasensya na po kayo. Alam niyo kung ano sagot? Sabi niya, kay God pala yan eh. Ano naman ang magagawa ko? I-move na lang natin, Lunes na lang. Tsaka, pinagpapasalamat ko dati hindi ko nagagawa yon. Pag kami gawain ako, tapos kailangan pumunta sa church, ang sinasabi ko lang, baka pwedeng hindi na ako sumama kasi mayroon akong importanteng pupuntahan. Hindi ko dinideclare na pupunta ako sa church or pupunta ako sa gawain. Glory to God, ditong mga nakakaraang taon, nagagawa ko na siyang i-declare na iyon yung dahilan kaya hindi ko kayo pupuntahan. And ako naman, maganda naman ang naging bunga. So, maging vocal lang doon sa devotion natin kay Lord. Isa rin sa naging service mo kay Lord nung naging kasama ka sa music ministry, no? Ano bang naging dahilan ba't naging kasama ka sa music ministry? Actually po, matahabang panahon din yan. Simula pa ni Minister Ray na nasa amin, si Minister Ed, sila yung naka-assign sa prayer meeting. Tapos dumating sila Brother Ernie. 3 worker muna yung nagdaan bago ako napasama. Pero meron na siyang may hatak na siya sa akin na gusto kong sumali. Kasi bilang kabataan nun, mahilig din ako sa mga banda-banda. Pero yung ginagawa kong dahilan lagi si Brother Vero na kasi dumigising siya lagi tanghali. Sabi, paano kung magko-commit kung kailangan pumunta ng maaga tapos itong bata ganun dumising. So, inayos lahat ni Lord yon na kasi nung dumating yung time na malakas na yung hatak sa akin na sumama. Nakita ko lang noon si Brother Dave tsaka si Brother Jacob. Dalawa na lang silang tumutugtog halos sa Old City Hall, Session Hall ng Makati. Ngayon parang sa isip ko, sumagi, anong ginagawa mo? Meron ka namang kaunting alam dyan sa pagtugtog, ba't hindi ka sumama, hindi ka tumulong? So kinausap ko si Brother Dave na Brother Dave, kung kailangan mo ng alternate na magigitara, may konti akong nalalaman, pwede mo kong hatakin. Tapos kinakausap niya si Brother Ed. Pumayag si Brother Ed. Then from then, dire-diretso na siya. So glory to God. Totoo yun na yung alam ko lang sa gitara, tugtugang inuman sa kanto lang eh. Opo, ganun po talaga. Hindi ako marunong yung transposition, hindi ko alam yun. Basta kung ano lang yung key na nakikita ko doon sa song hits, yun lang alam kong tugtugin. Sabihin mong taasan, babaan, hindi ko siya alam. So ayun, sa madaling salita, totoo yung sabi na kung ano mang meron ka na maliit, ibigay mo sa kamay ni Lord, lalakit lalaki. Kasi hindi naman sa pagkukuhan, medyo maganda na rin yung naging progress ko pagdating doon sa music. So marami na rin naunawaan, maraming ginamit na tao. So thank you Lord, pagpapatuloy ko siya. Sa linggo ata, maglalab offering ko nakita kita nag-adlib ka rin. Nung tugtugan nyo. Pero tuloy po tayo. 9:20 na mga kapatid. Doon sa word nila sa Hosea 10, verse 12. That time, Hosea lived in the time of spiritual famine. Merong spiritual famine nung panahon na yon nila Hosea. At nung presence ni Lord had departed. Wala nung presence ni Lord. Kasi nung mga tao, unfaithfulness, idolatry, turn away from the Lord, tapos no apostasy, binaliwala nung salita ng Diyos, kinalimutan nila nung Diyos na nagligtas sa kanila nung unang panahon na sinasabi ng kanilang mga ninuno. Pumasok sila doon sa mga idolatry. Isa nga sa sinasamba nila nung Baal, nung God of fertility. Kaya nasabi rito ni Hosea sa verse 10 ng chapter 12 ng verse 12 ng chapter 10, sabi rito, sow righteousness for yourselves. So naalala ko yun, pero bago kayo tuloy, reap the fruit of unfailing love. So merong tinatawag na sowing and reaping. So kung ano yung tinanim, siya mong aanihin. Pero bago tayo din sa sowing and reaping, merong sinabi rito sa verse 12 and break up your unplowed ground. Merong lupa na napabayaan, naging tigang na siya, ang dami ng weeds, thorn, talagang parang naging tambakan na siya, hindi na maganda. So nung soul dito speaks about heart. Nung panahon na yun, ng mga tao, iba naging priority, iba na ang naging sentro ng kanilang buhay, iba na yung inuuna nila, iba na yung mas mahalaga sa kanila, kaya naging tigang na wala ng panahon sa salita ng ating Panginoon. Hindi na sila sumasamba, tinalikuran nila ang ating Panginoon. Kaya ngayon, sabi ni Prophet Hosea, pag sinabing Hosea, God is my salvation.
So sabi ni Hosea, break up your unplow ground. Pag sinabi dito, naalala ko yung yung sinabi ni Brother Iko, nung break up your unplow ground, nung Word of God, tanggapin natin sa puso natin. Read, study, meditate, memorize, and put into practice. Talagang bago mo mag-seed ng righteousness, mag-sow seed ng righteousness, kinakailangan linisin muna yung lupa. Linisin muna at alisin muna yung mga matitinik, ng mga bato-bato, para pagtanim, ano ba ibig sabihin sa spiritual meaning niyan, mga kapatid, na nung paggawa ng kasalanan, tigil na natin, at manumbalik sa Diyos, humingi ng tawad, turn away from all wickedness or wrongdoing, bago magtanim ng seed of righteousness. Kasi may sowing and reaping. Naalala ko yung sinabi mo sa company niyo, minsan merong mga bribery, nung under the table. Sa Psalm 15, verse 6, kasi may tinatawag na what God requires. Who may enter your temple, who may worship on your Zion. Isa sa nakalagay sa verse 6, hindi tumatanggap ng suhol, brother. That is yan ang pamantayan ng Diyos. What God requires. Hindi talaga tumatanggap ng suhol o hindi nagsusuhol. Meron niya ako dito nakitang verse dito sa Exodus 23 verse 8. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Kulit dilaw Okay. So, kaya dito, nung tamang naging decision mo, brother, kasi nung pagpapala na galing sa hindi tamang gawain, hindi lang mabilis umalis sa bahay, nagiiwan pa ng curse. Nagiiwan ng problema. Minsan, Kasama pa ng iba, brother. nagsasama pa ng sakit pag dinala sa bahay. Minsan, Lagi may sakit si Brother Viro. Oo, pero ngayon si Brother Biro, alam nyo, nung unang araw ng na-ascend din ako sa kanila matatakot ka kay Brother Biro. Nangangagat. Kasi ang laki niya, bigla magpa-prayer meeting kami ron, lalabas si Brother Biro, special child siya. Hubot-hubad siya. Minsan may kasama ka mga sisters. Na-experience namin yon sa prayer meeting lang. Pero thank you, Lord, si Brother Biro, sa awat grasya ni Lord, pinag-aral niya sa Ayan, kaya niya ng sarili niya, kaya niyang i-manage, Naghahain na siya. Oo. Tama na, ang ngiti ngayon, Alam na siya yung pinag-uusapan. So righteousness naman, sabi, righteousness sa sarili. So, eto na pag nagso tayo ng righteousness, talagang sabi, magre-reap tayo ng unfailing love. Pag sinabing righteousness is the quality of being, morally correct. Morally correct. Tapos, ang sabi pa rito, upright, rightness, and anong righteousness? Standing right, relationship with God and man. That is righteousness. So righteousness growing in holiness. Ngayon, ang totoo niyan, hindi naman tayo righteous. No one is righteous, all have sinned. But by the grace of God, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayong lahat ay pinapaging banal. Dahil kay Kristo, dahil sa pananalig kay Kristo, tayong lahat ay naging righteous. Ito ay sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Naging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos dahil kay Hesus Kristo nang tayo tanggapin natin siya. Hindi ito mula sa ating mga ginawa. Kaya mga kapatid, nung righteousness ngayon, that is the fruit of our relationship with God. Ito yung bunga ng ating pag-ibig kay Kristo, pagmamahal ni Kristo. Itong righteousness na to, si Kristo na nasa puso natin. So, magre-reap tayo ngayon ng unfailing love. Sabi sa ibang version, uulan ng pagpapala. Grabe. Sabi sa Matthew 5 verse 6, blessed are the nag-hunger saan? Sa righteousness, nag-hunger and thirst for righteousness. Ang sabi roon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Hindi ito nakabase sa material na bagay, Hindi dahil sa maraming-marami siya. Konti man, pero hindi siya nagrereklamo. Konti man, nagpapasalamat siya. Walang puwang ang pagrereklamo sa kanya. Pag sinabing satisfied, content, and nung contented ba tinatawag na yun, tsaka nung tinatawag na please, nalulugod si Lord kasi
nag-hunger tayo sa righteousness. Nauuhaw tayo sa righteousness. So, tapat ang Diyos sa kanya. Yun ang sinasabi ng Prophet Hosea sa mga taga-Israel. Kasi nakalimutan nila ang tunay na Diyos na. Kaya, pag nagpatuloy sila sa ganung kalagayan, and sabi ng Bible, disobedience brings disaster. Pero salamat sa Panginoon na ano pa masasabi mo, brother, sa pag-ibig ng Panginoon? Basta ituloy lang natin kung ano yung nararapat kasi can-rate yung tao to praise and worship Lord. So yun lang, doon lang tayo maiikot at iikot sa yung bahala sa mga pangangailangan natin. Amen. Sister Mau. Sa akin lang po, yung paglilingkod sa Panginoon, huwag nating hintayin na maging perpekto tayo bago maglingkod. Kailangan lang natin maging 100% dependent sa Kanya. So, yun po, inaasa lang namin kay Lord talaga, whatever it is na, wag na nating hintayin na may mangyari pa sa atin na hindi maganda bago nating ma-realize na katulad sa sitwasyon namin na marami nangyari. Pero alam natin na talagang kapag may word tayo at may life verse tayo, balik-balikan, basahin ulit, i-meditate ulit, at isa-isip, isa-puso. At diretso palagi sa Panginoon. Kasi talagang tutulungan tayo ni Lord para ma-correct ang ating mga dating mga hindi magagandang nangyayari. At ito, magiging patotoo para sa mga tao na talagang ang Panginoon ang maitataas natin. At siya lang talaga ang tangi nating maitataas. Thank you, Amen. Lord. Sabi nga sa salita ng Diyos, no? Doon sa righteousness pa rin, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iririp talaga natin ng unfailing love, ng blessing, materially, financially. Yung mga pandemic na yan, dumadaan lang po yung mga kapatid, pero nung protection ng ating Panginoon nandiyan palagi. Amen. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart desire. Kaya, wag tayong magsasawa palagi na balik natin nung kahit na merong live streaming, wag nating kalilimutan ng devotion natin. Amen. Personal na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Napakahalaga yun. Actually, napakalaki talaga ng tulong sa amin dahil tuwing umaga inaabangan ko yan. Pag Miyerkules nga, nag-aabang ako sa umaga. Sabi ko, bakit wala pa rin? Ay, nako Sabi mo. ko sa ano inaabangan mo? Good morning, Jesus. Good morning, Hindi Jesus. mamaya pa yung hapon. Ay, Miyerkules ngayon. so, lagi ako nagkakamali tuwing Miyerkules. So, ganun pala pag naka-lockdown ka. Wala ka ng ano talaga sa day ko, anong araw na. So, talagang all glory and honor belongs sa talaga napakalaking tulong po ay salute sa lahat ng mga kapatiran natin na talaga naman pong Nasa likod. ang effort po all glory and honor belongs to God po talaga. At saka may nasabi nga si Brother Darwin na yung blessing, di ba tuloy-tuloy ulit? Oo, may na-share ka, brother. Na-share ka na, tuloy-tuloy Share mo nga ulit. konti. Alin ba yan? Yung ngayon, di ba? Ayun, Oo, oo. nagulat ako dun eh. Bali, kuwan siya, almost 2 weeks ago, doong nag-meeting kami ni Sister Mau, kung yun nga, sinasabi ko sa kanya, gusto ko nang declare ng bankruptcy. Oo. Tapos doon namin nakuha si Hosea 12. Yung sa akin 10, 12, tapos naman siya yung sa meron. Psalm 140 verse 7 Oo. na sovereign Lord, strong deliverer in the day of battle, I will be Yun. with you, parang ganun. So, bali, ang nangyari noon, naging decision namin, in-interpret namin siya sa sarili namin, tapos humingi kami ng confirmation, meron kaming isang elder natin na tinawagan actually, dalawa pinagpilian namin, it so happen lang na yung isa yung available, so tinawagan namin siya right then and there. So, yun nga ang sabi niya, magsipag pa kasi base sa word mong nakuha, kulang yung effort na ginagawa nyo. So, Ngayon, so nagkuhan kami, balik kami doon sa basic. Kasi yung para makakuha ka ng project dito sa hanap buhay namin, tawag talaga, prospecting. So we return back to the basics. So ayun, thank you Lord, binalikan namin lahat ng mga kliyente namin na dati, ng mga na-serve na namin. And true enough, naggising sila lahat ngayon ever since that day na nangyari yung pagpe-pray over sa amin. We never look back. Talagang sunod-sunod nagsidatingan yung kahit na hindi siya kalakihan na project, ang importante gumagalaw. Tapos may ginamit sa kaibigan namin na mayroon kaming kailangan i-settle urgent na obligation, monetary obligation sa supplier.
So wala kaming matakbuhan. Actually, yung friend namin na yon, isa siya sa unang tumawag sa amin para magpa-maintain ng aircon niya nitong nakaraan. Tapos nalaman niya yung problem namin, din lumapit kami sa kanya. Then she offered us big amount din to kung titingnan mo. Tapos with a very, very maliit lang na tubo, interest, na hindi mo makukuha kahit saan. Plus yung sabi niya, kung hindi mo siya, pay when able, hanggat hindi mo siya nababay, hanggat hindi mo siya kayang bayaran, ito lang munang maliit na interest mo monthly ang ibibigay mo sa akin. Yun po. Thank you, Lord. Totoo yun, yung favor of men na binibigay ni Lord. Thank you, Lord po. Amen. Kaya tayo wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen po. Ngayon awit tayo ng hindi ako mangangamba. Amen. Hindi ako Mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapan. pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin upang muling magamit sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa insight, revelation, and wisdom na galing sa inyo. Salamat din po sa mga kapatid namin na naging available po para magbigay ng kalwalatian sa kanilang mga naranasan sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, materially, financially, sa good health, Lord, sa protection. Salamat, Panginoon, kulang ang salita para magpasalamat sa inyo na napakabait ito talaga sa amin, Panginoon. Kaya sa aming paglisan o pag-uwi, Panginoon, muli, proteksyon na galing sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ilayo niyo po sa sakit. At Lord, ang COVID dito sa Pilipinas, Lord, patigilin niyo po yung pagtaas ng cases at ng mga gumagaling, Lord, pataasin niyo rin po ang paggaling at huminto na po yung mga kamatayan sa COVID, Lord. At lahat po, Lord, ng mga kapatiran sa Comfy, maging nasa ibang bansa, Lord, ingatan niyo po sila. Alam po na ang bawat isa ay nanalangin sa bawat isa. Marami po salamat. Ang lahat ng papuri, luwalhati, pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po and keep you. Kapatid, and congratulations kay Brother Dave and Rob. Oo, may baby sila, Congratulations nanganak po, na. baby Thank you, girl. Lord. Brother Rob. Ay, Sister Rob pala. Sorry.